Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ilang taon na din ang lumipas ng bitawan ni Juan Ponce Enrile ang isang pahayag kaugnay ng umunoy pagtulong ng Amerika sa Pilipinas. Malinaw na nagkamali si dating Senador Juan Ponce Enrile na malabong asahan ng United States na tutulong sa atin kung sumiklab ang madugong sagupan ng Pilipinas at China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Pero sa puntong ito, malaki ang pagkakamali ng kanyang teorya dahil binalaan na ng United States ang China sa ginagawa nitong pagpapakita ng pangil sa pamamagitan ng pagsaklaw sa bahagi ng karagatang mayroon tayong exclusive economic rights. Binalaan ng US ang China sa mga agresibong hakbang tulad ng pagde-deploy ng mga sakyang pandagat at panduduro sa mga Pilipino at ibang mga dayuhang mangingisda. Huwag nating kalimutan na tutulong ang Amerika hindi lamang dahil sa tratado, kundi dahil may interes ito sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon na maaaring kumiling sa China kapag hindi naagapan. Noong nakaraang Biyernes lamang, pinalaan ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden ang bansang China kaugnay ng pagiging agresibo nito sa South China Sea, partikular na ang pagbangga ng ilang mga Chinese vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang press conference kasama ang Prime Minister ng Australia, direkta niyang pinahayag ang kanyang pagkadismaya sa ginawang pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Biden, kung anumang klase ng pag-atake na gagamitan ng armas ng China laban sa Pilipinas ay mapipilitan itong saklolohan ng ating bansa laban sa kanila. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras may nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, gagawin muna natin ang lahat ng ating magagawa upang protektahan natin ang ating mga teritoryo. Hindi tayo naghahanap ng pagwawagi laban sa China. Pagwawagi para sa Pilipinas ang hinahanap natin. Ginagalang ito ng Estados Unidos, ng Japan, ng Australia, Canada, South Korea, New Zealand, France, at napakarami pang ibang mga bansa. Hindi ko na iisa-isahin. So bakit hindi tayo makikialyado sa kanila? Diba? Isa lang naman ang pinaglalaban natin. Dahil sa naging pahayag na ito ng Amerika, tila dismayado ang China at sinabi na walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Matapos na magbigay ng assurance, si US President Joe Biden ay pagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang bansa kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat ng Philippine Coast Guard vessels sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay may obligasyon ng Estados Unidos na saklolohan ng Pilipinas sa gitna ng pag-atake ng ibang bansa. Binigyang diin din ni US President Joe Biden na sakop ng kasunduan ng armed attack sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil sa tensyon na ito sa pagitan ng dalawang bansa, marami ang nagiging spekulasyon ng mga eksperto sa kung ano ang susunod na mga mangyayari. Ang China na nagmamatigas pa rin at inaangkin ang mga teritoryong hindi na nila sakop. Ang Pilipinas na patuloy na ipinaglalaban ang kanyang teritoryo at ang Amerika na pinaninindigan ang kanilang pangako na pananatilihin ang kapayapaan sa karagatan na kanilang sinumpang tungkulin kahit na noon pa man.
Nababahala ang mga eksperto na posibleng mas tumas pa ang tensyon sa South China Sea kung itutuloy ang plano ng pagdaragdag ng mga lugar na pagtatayo ng pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar sa Pilipinas. We can use this jointly only for emergency purposes, meaning if there could be a strong typhoon, a calamity, or when there is an actual aggression because this is under the ambit of the Mutual Defense Treaty. Nag-uusap na ang mga opisyal ng bawat bansa kaugnay dito na pinapayagan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa isang dating hepe ng Intelligence of the Armed Forces of the Philippines na naniniwalang madadamay lamang ang Pilipinas sa pagitan ng iringan ng Amerika at ng China. Tiyak umanong aalma ang China dahil sa ituturing nila ito bilang forward-basing strategy ng Amerika para maipwesto ang puwersa at mga armas nito sa rehiyon. Maiipit umano tayo sa gitna at magiging battleground ng Pilipinas kagaya na lamang umano ng nangyayari ngayon sa bansang Ukraine. Ayon mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at ng Taiwan. Nauna nang kinumpirma ni na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na 5 karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika. Kung sakaling matuloy ang mga dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Ang Amerika ay kilalang malapit sa mga bansa sa Asia lalo na sa Pilipinas. Sa nauna ko ng video, sinabi ko na ang bagong kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika tungkol sa bagong mga base ng Amerika na nasa Luzon. Malaking tulong ang mga ito upang magkaroon tayo ng kahit paanong suporta laban sa China. Sa mas umiinit na tensyon na ito sa pagitan ng China at Amerika, malaki ang tsansa na mauwi ito sa mas malaking kaguluhan. Dalawang nuclear na mga bansa na nakikipag-away sa isa't isa. Itong nakakatakot na mangyari at iniiwasang magkatotoo ng marami dahil wala kahit na sino sa atin sa mundo ang nakakaalam kung ano ang susunod na mga mangyayari. Sa ganitong pangyayari kasi ay maaaring mas lumawak pa ang kaguluhan. Kung naisip ng Amerika na humingi ng tulong mula sa kanyang mga kaalyansa, tiyak na hihingi din ang bansang China ng kanyang magiging mga kasangga. Mga bansang magmumula sa iba't ibang panig ng mundo ang makikugulo at maraming madadamay. At ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang pagkakaroon o paggamit na ng ilang mga bansa ng kanilang mga armas na nuklear. Dito na magsisimula ang maituturing na bangungot at pinakamadilim na yugto ng giyera na sisira sa sangkatauhan. Maaaring magkaroon din ng senaryo na ang bansang China ay targetin ng mga base ng Amerika na nasa Japan at Guam na unang nagpadala ng kanilang mga tulong sa Taiwan. Maaaring itong pagugatan upang mag-all out na ang Amerika at maglabas ng mas marami pang puwersa. Habang itinutulak ng China ang puwersa ng Taiwan, maaabot ng China ang mainland at sentro ng Taiwan. Subalit doon ay sasalubong naman sa kanila ang malaking puwersa ng Amerikano at sa puntong iyon ay hindi na natin alam ang eksaktong mangyayari. Sa senaryo din na ito ay naisip ng ilan na maaaring gamitin ito ng India upang sakupin naman ang Himalayan border sa timog ng China. Kahit ang mga Tibetan ay maaari na ding maglabas ng sama ng loob sa matagal nilang pagpipigil ay gagamitin din nila ang pagkakataon na iyon upang sugurin ng China at muling makuha ang kontrol sa kanilang rehiyon. Sa kaguluhang ito, sangkot ang maraming mga bansa, damay ang daan-daang libong mga tao at ari-arian. Subalit ang mga senaryo na ito na maaaring magbigay ng takot sa marami, partikular na ang pananakop ng China sa Taiwan, ay malabong mangyari. Nasa moderno na tayong panahon at maaaring gumamit ang China ng mas modernong paraan laban sa Taiwan, gaya na lamang ng mga economic sanctions, blockades, pressures, upang magsimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi din naman malabong magkatotoo ang ganitong mga senaryo sa panahon ngayon. At ang mas nakakatakot, sa oras na magsimula ang ganitong mga senaryo ay napakahirap nang muling ibalik ang lahat sa dati. Sa panahon ngayon ay napakapayapa na ng mundo. Walang digmaan o kaguluhan tulad ng mga nangyayari noon. Pero kung magsimula ang away sa pagitan ng malalaking mga bansang ito, siguradong magiging isa kang buhay na saksi kung ano ang itsura ng mundo sa panahon ng digmaan tulad na lamang noong unang panahon.
Subalit maaari din naman na ang dalawang bansang ito ay puro parinigan lamang. Taon-taon kasi ay halos ganitong senaryo din naman ang nangyayari. Binabalaan ng China ang Amerika at binabalaan din naman ng Amerika ang China. Subalit hanggang salita lang naman sila. Hindi ko naman hinihiling na wag na lang puro salita ang kanilang gamitin, pero tila ang dalawang bansa ay pawang tinatakot lamang ang isa't isa at inaalam kung sino ang unang matatakot at aatras. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!